the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright, 'cause we are the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. Let's claim this. We got the victory. Everything will be alright, 'cause we are the winning side. 'Cause we are the winning side. Whoa, 'cause we have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made the way for us. The one who made the way for us. The one who made the way for us. The triumph in his name. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. Amen. We got the victory. And let's continue to worship our King. And Lord, this is our prayer, Father, that you take us and mold us, Father, and we'll give our life to the Potter's hand, Lord. Alam po namin, Father, na lahat na nangyayari sa buhay namin, yun yung plano niyo, Father. So continue to use us and mold us, Lord, sa mga experiences na pinapa-experience niyo sa amin, Father. Sa mga trials, Lord, na hinahayaan mong ma-experience namin. For we know, Lord, na minomold niyo po kami. And we trust you, Father. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. And you gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Yes, Lord, take us and mold us. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me and call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Through your eyes, and I'm captured by your
Lord, this is our prayer, Father. Palakpakan po natin ating Panginoon. And amen. Puri ng ating Panginoon, meron po tayong balikbayan. Ating welcome si Tatay Eddie Gonzaga. Salamat at kasama natin siya. Purihin pa ang Panginoon. Gayon din, meron po tayong mga kapatid. Isa lang pala siya. Ating kapatid mula po sa San Valley na dumalo ng ating gawain doon, si Kuya Louie de la Rosa. Kuya Louie, ayan. Salamat po sa ating Panginoon at kasama din po natin siya. Ngayon po mga kapatid, para po sa ating question and answer. Dahil ngayon po ay ating pinagdiriwang, ating Christian Education naman, dahil po dyan, bawat linggo tayo po ay mayroong mga tanong na ibibigay sa inyo. At ang makakasagot po ay mayroong libreng aklat ng buhay. Ayan, aklat ng buhay. Ito po yan, aklat ng buhay. Okay, ready na po ba kayo? Sino pong handa ng sumagot? Ayan, okay. Yung ating mga kapatid na kasama natin, na nakatunghay sa ating pagsamba, pwede rin kayong sumagot. Ano pa? Okay. Madali lang po ang mga question natin. Ang unang question po para sa inyo, ganito lang po ang inyong gagawin. Pag sasagot po kayo, tatayo po kayo, itataas niyo yung kamay niyo. Ano po? Kasi baka magkasabay-sabay kayo ng pagsagot eh. Hindi namin malaman kung sino bibigyan namin ng Bible. Una pong tanong, actually based po ito sa Book of Judges. Who defeated the Midianites using trumpets, pitchers, and lamps? Sino daw po yung nakalupig sa mga kaaway ng Israelita, ito yung mga Medianita, ginagamit po ang kanilang trompeta, gayon din po yung kanilang tambuli at saka yung kanilang ilawan. Yun lang po ang gamit nila. Ano po? Trompeta, tambuli at saka ilawan. Sino po nahukom ang nanguna sa pamagitan ng mga ganitong kagamitan? Okay? Sino pong hukom yun? Si Tatay Eddie, napakinggan ko sumasagot. Sige, Tatay. Oh, napakinggan ko, tama ang sagot niya eh. Sino po? Sige. Ayun, meron tayo. Si Kuya Ray. Si Gideon! Ayun, palakpakan natin. Si Kuya Ray. Ayan. Oho. Kuya Ray, itong iyong aklat ng buhay para lalong higit ka pang maraming matutunan. Okay. Ayan. Sunod pong question natin. Galing naman po ito sa 2 Samuel. Okay. Ito po ay isang leader, isang sundalong kawal. Ano po? Leader. Okay. Who did Joab slay at the gate of Hebron? Ito po ay nasa kawal po ito ni Haring Saul. Itong pinatay niyang ito. Sino po ang punong kawal na ito? Ayan. Sino po ang punong kawal na pinatay sa gate ng Hebron? At ang pumatay po ay si Joab. Sige po, magbibigay ako ng clue. Nagsisimula po sa letter A. Letter A. Letter A. Sige, Sarah. Ayan, si Ate Sarah ang sasagot. Si Abner. Ayun. Halika, Ate Sarah.
Ay, di. Ano lang daan? Pasensya na po. Hindi natin naisip yun. Dapat wala meron. Oo nga. Okay. Sige. Okay. O, sige po. Ayan. Sumunod. Eto, tingnan natin. Okay. Meron po doon sa 2 Samuel, meron po doon na pinag-disguise na isang babae. Ano po? Ito pong wise woman na ito ay nag-disguise ng kanyang sarili para po kausapin si Haring David. Ano po? Tungkol sa kanyang anak. Ang babae pong ito ay nag-disguise bilang isang Sino po sa inyo ang familiar dun sa mga Chinese kapag may namamatay? Tapos, may binabayaran sila. Ah? Anong tawag sa kanila? Crying ladies. Oh, crying ladies. Okay. Ano pa ang ibang term sa crying lady? Sige po. Ate, sinong sasagot? May napakinggan akong tamang sagot eh. O, Sharon. Sharon. Sige nga, Sharon. Sharon. O, napakinggan ko tama po ang sagot ni Sharon. Sharon, sige na, tayo ka na. O, Sharon, anong Motor. Ayun. Okay. O, tama. Sila pong dalawa. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng hatiin. Ayan. Ang gagawin daw po natin, yun daw pong, yung mga nakasagot daw po ay laline dito kasi pipicturean po ni Ate Ana. Para ipapakita po sa ibang services natin yung mga nakakuha. Sige, Kuya Ray, at Sarah, dito muna kayo. Ayan, si Ate Ana po nakahanda na sa kanyang. Okay. Eto na, madali lang to. Numbers naman. Okay. How many prophets of Baal gathered to meet Elijah? Nasa 1 King po ito. Ilan pong? Masagot. May mga nagko-coach po rito sa likod ko eh. Okay. Ilang pong propeta ang nag-gather? Mga propeta ito ni Baal. Pero sila po, lahat natalo ni Prophet Elijah. Okay. Ay. Okay. Sige po. Hindi pwede nandiyan ko ni isa. Okay. Sige po. Kung ano nasa isip nyo, isagot nyo. Mamaya tama yun eh. Okay, sige po. Go. Bernice? Ano, anak? Sige, try mo. Ano, Ate Rema? Okay. Kuya Jesse, nakangiti si Kuya Jesse. O sige po. Ilan pong propeta yon? Ni Baal. Nilupig po siya. Sila, nag-iisang propeta ng Diyos, si Elijah. Nag-meet po sila. Higher. Okay, magbibigay ako ng clue. 400 plus. Ilan po yung plus niya? Bernice. Okay, Bernice. 450. Ayun, palapakan natin si Bernice. Okay. O, sige anak, hilera ka rito. Dali. Ayun. Wow, palapakan po natin sila.
Okay. Sa- Salamat po kay Lord. Ayan. Naka-perfect ang 8 o'clock congregation. Salamat kay Lord. Okay. Sige po. Next week naman po, hanggang sa matapos po ang Setyembre, may ganyan tayo. Kaya mag-review na tayo. Ano po, basahin natin ang Bible. Okay? Sige po. Para naman po sa ating mga malasakit, ating pong patuloy na isama sa ating mga panalangin, ang ating pong mga kapatid na may karamdaman, si Nanay Edna po, kaya hindi natin kasama ngayon, bagamat siya po ay nakalabas na mula sa Angono Medics, pero ongoing po ang kaniyang medication. Atin pong siyang patuloy na isama sa ating panalangin. Gayun din po ang ating preschool head sa TUMCSI, si Ate Lisa Perez. Isama din natin si Nanay Clara Mendoza sa panalangin. Ano po, hindi na po siya makatayo. At gayon din, isang bata, ang meron pong suspected po siya na may dengue, na doon siya sa Taytay Doctor, si Daniel Nash Marcelo. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. At ganun din yung iba nating mga kapatid na dumaraan po sa karamdaman ng buhay. So mamaya po sa ating panghuling panalangin mamaya, tayo po ay makaisa na sila po ay isama natin sa ating panalangin at sa ating po mga personal na pananalangin sa bawat araw. Gayun din yung ating ibang mga kapatid pa. At kung kayo po ay may mga kapatid, kamag-anak, nangangailangan po ng panalangin, maaari din yung pong sabihin sa ating opisina o kaya sa inyong mga manggagawa at maging yung ating mga kapatid sa ibayong dagat, kung kayo po ay may mga concern na gusto nyo ding isama sa panalangin, pwede nyo pong isend sa atin. At para po sa ating mga announcement, yung pong ating Elders, Great Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship, this coming Wednesday, gagawin po sa Praise Valley, doon po sa Calawis. Ayan, ito po ay sa lugar ni na Kuya Ramon Carlos ng Marikina. Meron po siya doong retreat house. So doon po gagawin yon. At kaugnay din po niyan, ay ilo-launch po yung alab. Ano pong ibig sabihin ng alab na yon? Kung yung pong ating mga kapatid, at ito po ay ecumenical gathering, yung ginagawa po sa Baguio, every January na Alders Gate. Tayo naman po as a Methodist Church ay nag-organize din po ng ganitong gawain. Alab po ang kaniyang title. May kasunod pa, hindi ko na lang matandaan. At ito po naman ay gagawin sa Tagaytay. Ayan, so purely Methodist Christian po ang magkakasama. At ilo-launch po ito sa Wednesday. At ang tagapagsalita po doon ay ang ating obispo, si Bishop Rudy Juan. Pero sa Tuesday po, bago yung pagpunta sa Calawis, si Bishop Juan po ay makakasama natin dito sa ating iglesia. Meron pong episcopal visit na gagawin ng ating obispo. Nandito po siya this coming Tuesday ng 9:00 ng umaga. At ang grupo po ay tutulak papuntang Antipolo, Solid Cement, at doon po sa ating mission sa Baras. Kaya kung nais nyo pong makadaupang pala din ng ating obispo, ayan, punta po tayo dito sa Tuesday. Para naman sa ating panalanginan, syempre po, every Wednesday, nagkakasama-sama tayo dito. At nawa, kung paano tayo po ay dumadalo ng ating pagsamba pagka-Sunday, magkasama-sama din po tayo every Wednesday. Ang worker in church po yung inyong lingkod, ang praise team, ang Alpha Omega, speaker po si Ate Ella Cruz at ang group in church na awit ang Vesper BS Group. Ang ating pong evangelism explosion ay nagpapatuloy. Ang devotional speaker po natin dyan ay si Ate Ella this coming Friday. Para naman po sa gawain ng ating mga kababaihan, kung ang mga kalalakihan ay may pinangungunahang Elders Gate, Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship, ang ating pong mga kababaihan naman ay mayroong Tabita Fellowship. This coming September 14, yan po ay gaganapin sa Binangonan United Methodist Church.
At ang ating pong mga kababaihan dito sa ating iglesia ay meron din pong fundraising sa pamagitan po ng Munting Salo-Salo, Granding Saya. So tayo po ay magsasaya. Yan po ay sa last Saturday ng Setyembre. Alas 4 po ng hapon, magkita-kita po tayo dito sa ating faith building. Ang ating pong registration fee, 100 pesos. Wala pang isang Jollibee yan, ano? 100 pesos. Meron na po tayong pagsasalu-saluhan. Makakatulong pa po tayo para sa Christmas gift giving sa mga manggagawa at sa outreach activities po ng ating United Methodist Women. Kaya pag may nagbigay po sa inyo ng bookmark, ibig sabihin, kayo po ay magiging kabahagi dito. Okay? So sa ating pong Christian education activities, siyempre po every Saturday, nagpapatuloy po ang ating tambourine practice sa mga bata. 1 to 3 p.m. po yan. Yung ating handbells, Sunday School Children's Choir, ay sa kanila po mga Sunday School class. Kaya mga kapatid, yung ating pong mga anak, mga apo, pamangkin, dalhin natin doon. Ngayon din po, this coming September 18 to 21, meron po tayong, para mabatid po natin yung ating, yung mga history ng Bible, etc. Inanyayahan po ng Christian Education ng Rizal District ang Philippine Bible Society para ilagay po yung Bible Museum. At ito po ay ilalagay sa TUMCSI Gymnasium. Ang entrance fee po ay 10 pesos. Aba, wala pang isang candy yun, ano? Ayan. So pagbasa nyo po, may entrance fee po tayo. At pagka tayo po ay nais maging kabahagi nito, tayo po ay magpapasabi agad para po hindi masyadong maloaded yung tao doon sa loob. At gayon din, kung nakikita nyo po, meron pong ilang mga gawaing nakalagay dyan. Ano po? Yan. Ang ating pong highlights ng celebration ay yung ating CE Sunday at may mga children's presentation na gagawin. Yan, makikita po natin. Bagamat, meron po tayong mga rallies na nakalagay dyan, kaya lang po, sa pagkabatid po natin ay merong pasok po ang ating mga Saturday. Dahil sa pagbabayad, doon po sa ating isang linggo halos, di ba? 4 na araw, ano, na dahil sa bagyo. Ayan, kaya so babayadan po iyan. Kaya yung mga Saturday po natin ng Setyembre may pasok. Ayan. Pero siyempre, alam po natin hindi naman may hinder din yung mga gawain natin na maisakatuparan. Yung pong, meron pong shower party din, o yung Koinonia Fellowship, yung ating mga bata. Ano po, yan. Okay, at sa mga meeting naman po natin, this coming September 12, Thursday, dito sa dulo po ay merong anniversary committee meeting. Ito po ang may meeting dito ay para po sa 50th founding anniversary ng church building natin sa dulo. At gayon din, meron naman pong pagpupulong yung ad hoc committee para po sa ginawa natin pag-incorporate. Mamaya po yan dito po sa bayan. At ang worship committee ay meron din pong pagpupulong na gagawin. Ngayon din mga kapatid, dahil tayo po ay naghahanda sa ating malakihang selebrasyon, 100 taong pagkatatag ng Iglesia Metodista dito sa bayan ng Taytay. Kung mapapansin nyo po, dun sa liturgy natin na print, meron po dyan na mamaya sana ay kasama yung pag-offering natin para po sa centennial anniversary. Kaya lang po, pinaabot po ng chairperson natin ng Centennial Anniversary Committee na siya po ay mag-a-announce muna sa mga services bago po natin gawin yung ating Centennial Anniversary Offering. So next week po natin yung gagawin. Ihanda na lang po natin yung ating mga ipagkakaloob. So purihin po ang ating Diyos at ating patuloy na isama sa ating mga panalangin, ang ating pong mga
gawain. At ngayon, nais nating batiin ang lahat po ng mga magdiriwan ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Maging yung ating mga kapatid na nandun sa ibayong dagat at sa iba't ibang panig ng Pilipinas na kasama natin. Kung kayo nagdiriwang, binabati rin po kayo. At mga kapatid, sa pagtatapos po ng bawat pagbasa nung araw, palakpakan naman natin ang Panginoon. Kahit hindi natin sila kilala. Kasi po ang pinapasalamatan natin doon ay ang ating Panginoon. Okay? Sige po. Ngayong araw pong ito ay kaarawan ng ating mga kapatid Rachel Ann Marcelino, Letty Isguewa, Ricaredo Josep, Aiza Peñaranda, Hans Wilbin Reyes, Claire Ann Regalario, anak po ni Pastor Marby, yan si Claire. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 9, Narisa Gonzaga, George Paul Habacon, Tessa Lara Cruz, Lesser Neil Salangsang, J. Daniel Milana, Inanama Sinoldong, Algian Ronquillo. Palakpakan natin ang Panginoon. 10, ang ating mga kapatid Irma Esguerra, Mario Floreso Cortez, Jerry Defensor, Adriel Bayrela Angeles, Jason Hontelano, Annalisa Buena. 11, ang ating mga kapatid Hilda Di Borja, Harrison Cruz, Ella Rose Toscano, Alan Calderon, Rodalyn Yap, Femi Dungalen, Irene Villanueva, Anthony Villanueva, Luther Michael Partosa. 12, Vince Juan, Wilhelmina Reyes, Rosemary Josep, Rhea May Vitor, Chris Evan Poblete, Shirley Gonzaga, Bernadette Pablico, Griselda Pineda, Rojan Loyola, Ruth Chanel Aquino, Pastor Amado Paghiligan, Raymart Paghiligan. 13, Jerwin Santiago, Cyrus John Del Rosario, Rex Carolino Jr., Raul Ramos, Leticia Jane Pangilinan, Janet Balyarta, Maricus Alvre Regalario. 14, ating mga kapatid Ariel Josiah Valencia, Deborah Samuel Francisco, Albert Cruz, Bleslie Angela Mejorado, Manny Nabal, Marjorie Dison, Ivan Wall Dison. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ngayon po sa mga magdiriwang anniversary ng kasal, ngayong araw na ito, ating mga kapatid Ernesto and Lilia Galbante, Gerson and Leonard Bona, 10, Merlino and Lida May C., Anthony and Irene Villanueva, 12, Anthony Jose and Teresa Valenzuela, 14, George and Martes Raimundo. Palapakan po natin ang Panginoon sa kalambuhay pagsasama. Magsitayo ang kapulungan habang inaawit natin ang Make Me a Blessing. Magsilapit po ang mga sisipagdiwang. Ipapanalangin kayo ni Pastor Orly. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Igawad mo po, O Diyos, ang iyong basbas ng pagpapala sa iyong mga anak na ngayon nagagalak sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan at ang mga magdiriwang pa. Ngayon din, Panginoon, ang aming pagtataas sa mga mag-asawa sa kanilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Tunay po, O Diyos, higit ang lalim ng layunin ng pagkakaloob po ninyo ng buhay sa kanila at pagkakataong sila'y mapag-isang dibdib, mga mag-asawa, na kayo, Panginoon, ang patuloy na nagiging sentro ng kanilang relasyon
at ng kanilang pamilya. Di lamang magkaroon, Panginoon, ng katuparan ng mga ninanasa ng kanilang mga puso. Higit sa lahat, O Diyos, ay lalo pang tumatag ang kanilang pamumuhay sa pamagitan, O Diyos, ng patnugot ng iyong biyaya. Palain sila ng mabuting kalusugan, masaganang pamumuhay, at higit na lalim at tatag ng pananampalataya at paglilingkod sa iyong kaharian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo'y manalangin bilang tugon, Panginoon, sa iyong biyaya at pag-ibig sa amin. Sa umagang ito, Diyos, narito ang aming mga kaloob. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y patuloy na magamit sa pangangailangan, O Diyos, ng iyong gawain. Partikular dito po sa aming iglesia sa Taytay. Dalangin din namin, Panginoon, na pagpalain mo ang mga kamay na kaloob nito, nawa ang iyong kasaganahan, ang iyong biyaya, ay patuloy po naming maranasan, siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po natin sa Lumang Tipan, Jeremiah, Kabanatang 18, talatang 1 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok, at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at tinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipuli ng alinmang bansa o kaharian,
at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan. Hindi ko itutuloy ang aking ipinasyang gawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian, ang gumawa ng kasamaan ng bansang iyon, babaguhin ko ang aking pasya. Kaya nga sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak na ako laban sa kanila at ako'y naghahanda ng ipaparusa sa kanila. Sabihin mo na tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Tayo po sa pagbasa sa epistola mula sa sulat ni Apostol Pablo kay Pilimon, mga talatang 1 hanggang 21. Ganito po ang nakasulat. Mula kay Pablo, bilanggo dahil kay Kristo Jesus, at mula rin kay Timoteo na ating kapatid. Pilimon na minamahal naming kamanggagawa, at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay, kay Apia na aming kapatid na babae, at kay Arkipo na aming kapwa-kawal. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isasama kita sa aking panalangin, sapagkat nababalitaan ko ang tungkol sa pag-ibig na ipinakikita mo sa lahat ng banal at ang iyong pananalig sa Panginoong Hesus. Idinadalan kong ang pagkakapuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pagkipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Akong si Pablo ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang nasasaad sa sulat na ito.
at higit pa. Tayo pong lahat ay tumindig, tanda ng ating paggalang sa tuwing babasahin ang Ebanghelyo. Hawakan natin ang ating mga Biblia at ating dalhin sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 14, mga talatang 25 hanggang 33. Gawin natin ang sagutang pagbasa. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama't ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ng magugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyo? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Tayong lahat, gayon din naman hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating narinig mula sa ating Alpha Omega Choir. Magandang umaga po sa ating lahat. Namiss ko po ang ating pagsamba ng isang Sunday. At doon po ako dinala ni Lord sa Singapore. Sino ho nakapunta na ng Singapore? Yan, dami na. Sino po ang gustong pumunta ng Singapore? Siyempre, tayong lahat. Napakaganda po ng bansang Singapore. At, pero sabi ko sa sarili ko, mas maganda ang Pilipinas. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? At purihin ng Diyos sa pagkakapunta ko po doon. Salamat sa Taytay UMC, salamat kay Bishop Rudy Juan, kay Jessie, salamat kay Ate Joseph, at sa bawat isa na nanalangin sa amin. Tunay po na ang Diyos natin ay laging may pangako kapag po tayo ay laging susunod sa Kanya. Amen po ba? Sabi po kasi ng Bible, alalahanin nyo na ako ay si Yahweh na hindi marunong sumira sa aking pangako. Pagpapalain kong lahat ng umiibig at sumusunod sa akin hanggang sa 1,000 salinlahi. At yan po ay aking nararanasan sa aking buhay. Maaaring ito po ay nararanasan din ng bawat isa po sa atin. At ngayong umaga, napakaganda po ng ating pagsasama-sama at pagbubulay-bulay ng kanyang salita sapagkat ang ating pong emphasis for the month of September ay Christian education. Ang Christian education po, mga kapatid, ay napakahalaga. Kanina, habang minamasdan ko po ang bawat isa, habang nagtatanong ang ating Pastora Lisa, napakaganda ang mga tanong. Ano ho? Yun nga lang, kulang sa practice ang nakararami sa atin. Tayo po'y mga mananampalataya. Amen? Tayo naniniwala na may Diyos, may Kristo, may Banal na Espiritu. Naniniwala tayo sa kapangyarihan ng mabuting balita o ng Biblia, pero kulang tayo sa practice. Alam niyo mga kapatid, ang layunin ng Christian education ay upang ibalik ng Diyos sa atin yung nasirang image of God. Kasi po, ang kasalanan nang pumasok ito sa panahon ni Eva at Adan, nagsimula po na yung kabanalan, katarungan, at katwiran ng Diyos ay unti-unting naglaho. Kaya dahil dito, ibinabalik ng Diyos sa magitan ng Christian education, yung pong nasirang imahe ng Diyos sa atin, nakabanalan, katarungan, at katwiran. Kaya ngayong umaga, napakaganda po ng binasa natin mula po doon sa sulat sa awit, sa sulat ni Jeremias, sa sulat ng mabuting balita ayon kay San Lucas, kabanatang 14, talatang 25 hanggang 33. At nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Becoming a radical disciple of Jesus. Tayo manalangin sandali. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang aming pagsasama-sama ngayong umaga. Pagkaluban mo po kami ng karunungan sa magitan ng paggabay at pagkasi ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Becoming a radical disciple of Jesus. Mula po dito sa Lucas kabanatang 14, talatang 25 hanggang 33. Mapapansin po natin na marami pong mga tao, crowds are coming and following Jesus. Kung atin pong titingnang mabuti yung nakapaligid na mga kabanata at talata sa Lucas 14, makita po natin si Jesus ay gumawa ng napakaraming himala. Si Jesus ay nagturo ng mga kamanghamanghang katuruan. At si Jesus ay kinakitaan ng pagkahabag sa mga taong dapat kahabagan. At libong tao po ang napagpala ng Panginoon
dahil sa kanyang ginawang ministeryong ito. Kaya ang mga tao, sunod ng sunod sila kay Jesus. Gusto nila uling makita kung si Jesus ay magpapagaling o gagawa ng himala. Gusto nilang marinig muli ang mga salita na kung saan ay nagbibigay ng pag-asa, lakas ng loob, liwanag ng buhay sa kanilang mga buhay. Kaya dahil dito ang ating Panginoong Yesus naman, nang makita sila, inisip ni Jesus, pagkakataon ko na para sila ay aking hamunin. It's time to challenge these people kung talagang sila ay susunod sa akin. At upang tayo ay tunay na maging alagad, at dinagdagan ko nga po ng salitang radikal. Pag sinabi nating radikal, matindi. Yung talagang makikita mo sa kanya, yung nakikipaglaban. Becoming a radical disciple of Jesus, may nakita po akong apat na kung saan ay napakahalaga sa pagiging alagad natin sa ating Panginoong Yesus. Ang una po, she loves Jesus more than anybody. Tayo po ay magiging isang disipulo o radikal na disipulo ng ating Panginoong Yesus. Kapag po iibigin natin si Jesus ng higit sa iba. Ano po ang sabi ng talatang 26? Ganito po ang sabi. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Tinanong ko po ang Panginoon, Lord, di ho ba may nakasulat sa Ten Commandments? Isa doon, honor your father. Di ho ba? Honor your mother. Bakit dito parang gusto po ninyo iwaksin namin? Ganun po ba yon? Tapos may sinasabi nga po sa Efeso, di ho ba? Efeso 6, ibigin mo ang iyong mga magulang. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pero bakit ang sabi ng Panginoon, whoever comes to me cannot be my disciple unless he loves me more than he loves his father and his mother, his wife and his children, his brothers and his sisters, and himself as well. Nakita ko po dito mga kapatid, kapag uunahin natin si tatay, si nanay, ibig sabihin, si Jesus ay magiging secondary, ano ang magiging impact? Maaaring ang magiging impact ay mas nangingibabaw ang salita ng tao. Ang salita ni Ama, ang salita ni Ina. Nang kahulugan na ito, mga kapatid, ay nakita ko po yung dalawang bagay. Dalawang letter D. To love Jesus, first D is to be devoted to Jesus. Acts 4:42, ang sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching. Yung pong mga tinuturo ng mga apostoles, yun po yung itinuro ni Jesucristo sa kanila. The word devoted means devotion. Mga kapatid, uulitin po natin, si John Wesley, 10 taon na siyang pare. After 10 years, saka lang natutunan niya yung devotion. Ano yung devotion? Dati-dati si John Wesley, ano lang po yan, alam naman niya ang Biblia, nag-ritual siya, nagmimisa siya, pero nang makilala niya ang Panginoon doon sa kalye ng Aldersgate sa London, saka nagkaroon siya ng tinatawag na devoted life to Jesus. Ano yung devoted life to Jesus? Hinawakan niya yung Biblia, early in the morning, basa. At meron po siyang notebook, meron siyang pansulat, at habang binabasa niya ang Biblia, isinusulat naman niya sa kanyang kanan, o kung siya'y kaliwete, dun sa kanyang notebook, hawak ang kanyang
panulat. At bawat salita na mensahe na kanyang nakikita, na kanyang narinig mula sa Holy Spirit, isinusulat niya ito. Alam niyo po, ang Biblia ay bunga ng devotion. Lahat ng mga kumilala sa Diyos, lahat ng mga nanalig sa Diyos, nagsalita ang Diyos sa kanila at sila'y nagsimulang magsulat by the power of the Holy Spirit. At ito ang binabalik ngayon sa atin na ang bawat Kristiyano, bawat mananampalataya ay matutong mag-devotion at mayroong journal. Sino narito po mga kapatid, itaas ang kanang kamay na nagde-devotion? Ayan, thank you. Kailangan pag tayo nagde-devotion, hawak ang Bible at mayroon tayong notebook at mayroon tayong panulat. Araw-araw po yan. Araw-araw. Ang ating pong church ngayon, sa magitan ng ating obispo, ay nagkaroon na po ng tinatawag nating United Methodist Church Disciples of Christ. UMC Doc, narinig na po natin yan at nagkaroon na po tayo ng downloading. Isa po sa pinakamagandang gagawin ng Panginoon if we want to have a transformed life, a revived church, kailangan itong devotion. Ako po, aaminin ko po sa inyo, matagal na po akong pastor, pero last year ko lang natutunan yung devotion na mayroong journal. Nagde-devotion naman po ako, pero yung devotion na may journal o yung journal, yun ang kulang sa akin. At nang magsimula po akong isulat ito, nagkaroon po ng mas malaking pagbabago at impact sa buhay ko. Alam niyo po, ang United Methodist Church medyo parang naiiwan na ngayon. At ngayon, sinesik na ni Lord ang ating church. Kasi po sa kasaysayan ng ating church, parang ang naiwan ay yung pong devotion and with journal na kung saan si John Wesley po ang nagpasimula niyan. Alam niyo po ba, yan ay kinopya yung devotion journaling with small group ng simbahan ni Paul Yonggi Cho. Sino nakakakilala kay Paul Yonggi Cho, pastor sa Korea, na kung saan isa po yan sa pinakamalaking iglesia sa Korea at pinakamalaking iglesia sa buong mundo na kung saan ay mayroong 500,000 na mga membro. It is because of John Wesley na kanilang kinopya. At ito ngayon ay ibinabalik ng Panginoon sa atin sapagkat ito ang nawala sa atin. Pangalawang dito po sa To Love Jesus, yung Jesus must be the driver of our lives. Minsan ang nagdadrive na po ng ating buhay, sarili na ho natin. O si tatay o si nanay. Sapagkat sila'y ma-impluensya. Sinasabi ng ating Panginoong Yesus, hindi ka maaaring maging alagad ko kung si nanay, si tatay, at mismo yung sarili mo ang magiging driver. Never. Pag po tayo ay magsimulang mag-devotion, magugulat po kayo. At mag-journal, magugulat po kayo. Si Jesus na ang magsisilbing driver. Siya na ang mangunguna sa buhay mo. Pangalawa, for us to become a radical disciple of Jesus, embracing the power of the cross. Ang sabi po dito sa verse 27, ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung kilala po natin yung nanay ni Helena o ng nanay ni Constantine, si Helena. Si Helena po, noong 300 AD, di umano siya po ay nagpunta po doon sa Bethlehem sa sinilangan ni Jesus. Matagal na pong patay si Jesus, umakyat na po sa langit. Pero meron po siyang nakita na krus doon sa lugar na yon. At alam niyo po, ipinagpatayo ni Helena matapos ng kanyang anak ay makakilala kay Kristo, yung lugar na yon na tinawag na Church of Nativity. At ngayon po ay number 1 yan sa UNESCO Heritage, na pinapasyalan ng maraming
turista. Si Helena po, nang matagpuan niya po itong krus, ibinabahagi niya sa kanyang anak na si Emperor Constantine. Si Emperor Constantine, siya po ay hindi mananampalataya. Isa po siyang pagan ruler. Sapagkat dala-dala po niya yung pong impluensya ng lahat ng mga emperador simula pa kay Augustus. At si Emperor Constantine, ayon sa kasaysayan, ito po'y naibahagi ko na po sa inyo, siya po ay nakakita ng krus nang siya po ay papunta sa isang labanan. At doon sa krus na yon, mayroon pong nakalagay na Latin na salita in hoc signos vinces noong 312 AD. At ito pong krus na ito, na mayroon pong in hoc signos vinces, nang ibig sabihin, ikaw ay magtatagumpay, pinaglalagay niya po yung krus, pinaglalagay niya po ng krus, yung mga kalasag ng kanyang mga kasundaluhan. At nagkaroon ng tinatawag na himala. Nanalo po si Emperor Constantine. At sa pagkapanalo niya, pag-uwi niya, isinare niya sa kanyang mother. Sabi ng mother niya, oh, naniniwala ka na yung krus na yan, makapangyarihan yan. At alam niyo pong nangyari. After a year, gumawa po ng deklarasyon itong si Emperor Constantine na tinawag na Edict of Milan, na ayon doon, dineclare po ni Haring Constantino na yung mga Kristiyano ay hindi na illegal, kundi isang legal na samahan ng mga mananampalataya. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Embracing the power of the cross. Kailangang batahin mo, pasanin mo ang krus. Salvation means coming to the cross and trusting Jesus Christ. While discipleship or being a disciple means carrying the cross. Iba ho yung tayo'y naligtas dahil lumapit tayo sa cross at pinagkatiwalaan natin si Kristo. Iba po naman yung tayo'y maging alagad niya na ating dadalhin yung ating nakitang cross. Bakit po? Mayroon pong dalawang bagay na nakapaloob dito. Una, yung pong cross sa panahon ng ating Panginoong Kristo, kahangalan, kahihiyan. Kaya nakita ko po dito yung from foolishness to greatness. Kung yung nakakahiyang krus ng panahon ng ating Panginoong Hesus ay isang kahangalan, sinasabi nga sa 1 Corinthians 1:18, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa kamatayan ni Hesus sa krus ay isang kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag po nating panghinayanan na kung ating dinadala yung krus ni Hesus, at kung minsan sasabihin sa atin ng mga kapitbahay, daladala mo pa ang Biblia, etc., etc., may mga panunuya, talagang ganyan po ang lumalapit at dinadala natin ang krus ng ating Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, kailangan nating dalhin ang krus na ito. Sapagkat ang kadakilaan at kapangyarihan ng krus ng ating Panginoong Kristo, doon po siya nagkaroon ng katagumpayan. Mula sa kahihiyan na sinasabi ng mga tao, si Jesus ay dinakila. Pangalawa, ang krus na ito ay sagisag ng kamatayan. Subalit mga kapatid, nakita ko dito, ang krus from death to life. It is a sacrifice of our Lord Jesus Christ dying on the cross. Subalit, sa karanasan ni Apostol Pablo, makita po natin, ano po ang sabi niya sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Anong ibig pong sabihin nito? Si Apostol Pablo, mula ng maranasan niya ang Panginoong Kristo, mula nang mapagbulay-bulay niya at nang matuntun niya kung sino si Jesus at kung bakit siya napako sa krus, ay dahil sa biyaya ng Diyos. At si Pablo, nang simulang siya ay magkaroon ng malalim na kamalayan tungkol sa kamatayan ni Jesus sa krus, nakita niya yung pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. At doon nakita niya na ang pagliligtas ng Diyos ay hindi sa magitan ng mabubuting gawa,
ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa magitan ni Kristo. Kaya siya mismo ang nagsabi sa Pilipos 1:21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Para sa kanya, yung mamatay kay Kristo ay isang pakinabang. Dati, nung hindi pa niya kilala si Kristo, para sa kanya, ang kamatayan ay isang kalugihan. Pero ngayon, ito isang pakinabang. Mga kapatid, yung pork barrel na yan, na pinag-aagaw-agawan ng maraming politiko, I do believe by the power of the cross, by the grace of Jesus, through the church, through disciples of Jesus Christ, the Lord will bring justice in our land. Nung ako po'y pumunta sa Singapore, nitong nakaraang 6 na araw, August 29 to September 4, kahanga-hanga po talaga ang Singapore. Napakalinis, napakaayos. Yung pong nakakita po ako nung mga ibon, yung parang Martinez, yung kulay orange yung paa. Ang dami po doon. Gagala-gala po doon sa mga restaurant, tsaka sa mga paligid-ligid. Hindi ho ginagalaw ng mga tao. Abay, dito, sa Taytay, titirado rin yan, iluluto agad. Ay, napakamahal ng ibon na yun. Kumakain po sa restaurant, hinahayaan lang ng mga tao. Pag-gala-gala lang ho sila. Kahanga-hanga. Ang tanong ko sa sarili ko, nung makita ko po itong kagandahan ng Singapore, ang galing-galing nila, nakita ko yung sarili ko. Nakita ko yung ating bansa. Sabi ko, Lord, I am proud to be a Filipino. Why? Mas maganda ang bansang Pilipinas. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Mga Pinoy, palakpakan natin ating bansa. Kung kaya ng Singapore, kaya po natin yan. Alam niyo ang kulang? Discipline and being a disciple of our Lord Jesus Christ. Carrying the cross of our Lord Jesus Christ. Pangatlo, to be a radical disciple of Jesus, long-lasting commitment. Kailangan po, hindi tayo titigil sa pagsunod sa Kanya. Paano, Panginoon? Mayroon pong binanggit ang ating Panginoon, verse 28 to 32. Ganito po ang sabi niya. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para maipagpatapos? Niyon, verse 29, baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng nakakakita nito. Verse 30, sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. See? Nakakahiya, di ba? Hindi na ipatapos. Hindi long-lasting kung gayon. Verse 31, o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Meron po kong dalawang nakitang bagay dito, mga kapatid. For us to have a long-lasting commitment, number 1, doon po sa tore na sinasabi dapat maipatapos, nakita ko po dito, steadfast in the teachings of Jesus. Kailangan ang isang nagnanais na maging alagad ng Panginoon na magkaroon ng long-lasting commitment, yung tayo ay maging matatag sa turo ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po dito sa United Methodist Church, nung hindi ko po nakikilala ang Panginoon, wala pa po ako sa church dito. Itong Bible, nababasa ko na po ito. Pero hindi ko ho maintindihan. Basa ho ako ng basa, inaantok ako, maya-maya tulog na po ako. Kaya kung gusto niyong matulog agad, basahin niyo po ito, mga kapatid. Pero nung maranasan ko ang Panginoon na magitan ng church na ito, at nagkaroon ako ng unti-unting kaalaman at karunungan, lalo na po nang ako ay magpastor, inilagay ng Panginoon yung pundasyon sa aking buhay. Dumanas po ako ng maraming mga pagsubok bilang manggagawa ng Panginoon. Sabi nga ng isang miyembro, Pastor, buti
nakakatayo pa kayo, nakakatulog pa kayo, etc., etc. Pero alam niyo po, isa lang ang sinabi ko. I just focus on the teachings of Jesus. Lagi kong ipinopokus yung sarili ko sa turo ni Hesus Kristo. At lagi akong uhaw sa salita ng Diyos. At masaya ko pag ako ay naghahanda ng aking sarili sa magitan ng salita ng Diyos, sa Bible study, sa gawain, lalo na po pag magmemensahe dito. At ako po'y galak na galak sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ko, Lord, ito pala yung sinasabi mo na pag nagtayo ng tore, dapat maipatapos. Amen. Sapagkat siya ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon at kagalakan. Pangalawa namang si Mrs. at ang church, of course. Pangalawa, ang isang long-lasting commitment, mga kapatid, ay yung mayroong tayong highly committed to the vision and mission of Jesus. Ano yung vision and mission of Jesus? Doon sa Matthew 28:19-20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Alam niyo po, sa usaping paglilingkod, marami ng mga nanghina, marami ng mga na-backslide, marami na hindi nagpatuloy, palipat-lipat, etc., hindi lumalago, hindi nagkakaroon ng long-lasting commitment. Bakit po? Kasi po, hindi nila nakuha yung kaisipan ni Jesus. Kailangang makita natin, kailangang matanggap natin, kailangang makuha natin kung ano ang iniisip ni Jesus. The mind of Jesus is the mind of God. At kapag nakuha natin ang isip ni Jesus, na siyang isipan ng Diyos, magugulat po kayo. Magkakaroon kayo ng high commitment to the vision and mission of Jesus. Kaya ako po naniniwala. Napunta po ako sa Israel, nalungkot ako, umiyak ako. Bakit ang Israel, disyerto, mayamang bansa. Ang bansang Pilipinas, marami tayo, mga puno, damo, etc. Sinasabing mahirap, nalungkot po ako doon. Yung pong mga tanim nilang saging sa Israel, kinukulambuan. Dito sa Pilipinas, sinusuntok. Di ba? No? Ginagawang punching ba? Nalungkot po ako. Bakit po? Kasi nakita ko ang bansang Pilipinas. Napakayamang bansa pero hindi nagagamit. Ako'y naniniwala darating ang panahon. Ang bawat Pilipino, wala nang magugutom. Naniniwala po ako, ang bawat Pilipino may trabaho. Katulad sa Singapore, yung pong mga matatanda, sila po yung dishwasher, sila po yung nagliligpit ng kinainan. Nagulat po ako eh. Sabi ko, tutulungan ko itong matandang ito. Yung pala hindi. Ang mga matatanda po doon, yung 60 years old above, yun ang kanilang hanap buhay. Magligpit ng mga kinainan doon sa restaurant. Dito, baliktad sa Jollibee, di ba? Mga kabataan, ang nakikita mo, sa Singapore, matatanda. Pati yung mga taxi driver, matatanda. Bihira ka makakita ng bata kasi binibigyan nila ng halaga. Ang bawat isa sa Singapore ay may trabaho. At ako'y naniniwala, kayang-kaya yan ng ating bansa. Doon sa Singapore, walang baha. Dito, super baha. Kaya po natin yan, mga kapatid. Kaya natin yan kung tayo ay mayroong high commitment to the vision and mission of our Lord Jesus Christ. Panghuli, mga kapatid, for us to become a radical disciple of Jesus, ready to give up everything for the sake of His kingdom. Ang sabi ng huling talata, verse 33, So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my
disciple. Maramdaman ng isang tunay na alagad na siya ay lumalago sa pang-espiritual na bagay. Alam niyo po, pag tayo po ay magkaroon ng devotion, si Jesus ang driver ng ating buhay, meron tayong high commitment sa Kanya, meron tayong mataimtim at matinding pagsunod sa Kanya. Alam niyo po, itong salapi, itong kayamanan, bahay, etc., etc., we will give up everything for the sake of His kingdom. Ang ibig sabihin, hindi mo na masyadong makikita na mas mahalaga ang mga bagay na ito kaysa kingdom ng ating Panginoon. Kitang-kita mo ngayon ang kingdom ng Panginoon ay nangyayari at nagaganap na. Pangalawa na lamang ang mga material na bagay. Katulad ni Sakeo, ano ang nangyari sa kanya? Kalahati ng kanyang ari-arian, ibinigay niya sa mga dukha. At kung may nadaya siyang sino man, ibabalik niya ng ika-4 na ibayo. Si Bernabe, ipinagbili niya yung kanyang bukid at ang pinagbilhan ay ibinigay sa simbahan. Si Pablo, nang makilala niya ating Panginoon, iniwan niya yung pagiging mayamang Pariseo at ang tinahak niya ay ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Ready to give up everything for the sake of His kingdom. Mayroong isang ama, mayroong siyang 2 anak lang. Sa kanya pong testamento, sinabi niya sa kanyang abogado, isulat mo ang aking huling habilin. At nung siya po ay bawian na ng buhay, ito pong 2 anak na ito ay ipinatawag ni attorney. At nang basahin ng attorney sa harap ng 2 anak na ito, yung panganay tuwang-tuwa. Bakit po? Sa kanya napunta yung hasyenda, korporasyon, at marami pang ari-arian. Anong napunta sa bunsong anak? Kuros. Ganyang kalaking krus, simpleng krus. Naluha, nalungkot yung bunsong anak. Naghiwalay, umuwi na sila at yung bunsong anak nang siya umuwi, iiyak-iyak. Lugami at lungkot na lungkot. Mayamay nabitawan po niya yung pamana sa kanyang ama. Pamana ng kanyang ama sa kanya, yung krus. At nang ito po ay bumagsak sa semento, nagulat po siya. Nabasag ang krus. At doon sa loob ng krus, nang ito'y mabasag, may mga tumilapong mga makikinang na bato. Nagulat siya. Ang laman pala ng krus ay mga brilyante at mga diamante. At nang ito'y kanyang ipasuri sa isang dalubhasa, ang sabi ng dalubhasa, napakamapalan po ninyo, sapagkat ang halaga ng ipinamana sa inyo ay higit pa sa ipinamana ng inyong ama doon sa inyong kapatid. Mga kasama, mga magulang, kapag tayo ay sumunod kay Kristo, higit pa sa ating inaasahan ang tatanggapin nating pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.
the shadows. I couldn't seem to find a soul to care. Then in my darkest hour, you touched me with your power. And when I look, your light was everywhere. The light of a million mornings fill my heart. The sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my life, and suddenly the light of a million mornings dawned in me. I never tried
Pakinggan natin ang handog pangungusap. Never get tired of doing little things for others. Sometimes those little things occupy the biggest parts of their hearts. Ngayon gawin natin ang pagkakaloob ng ikapu, pag-ibig, pangako, pasasalamat, at para sa ating centennial anniversary. Ay manalangin. Narito, O Diyos, ang aming mga kaloob. Maging ang aming pagbabalik ng aming mga ikapo. Kasama ng aming mga buhay, O Diyos, aming itong itinatalaga sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga halagang ito upang matugunan ang pangailangan ng iyong templo at maging ang pangailangan ng marami. Hayaan mo, O Diyos, na ang mga halagang ito'y maging pagpapala para sa kanila. Ngayon din, Panginoon, ang mga nagkaloob, pagpalain mo ang aming mga buhay. Nawa ang kasaganahan na nagmumula sa iyo ay aming patuloy na maranasan, siksik, liglig, at umaapaw, upang kami sumagana sa pagkakaloob para sa iyong gawain. Ito po ang aming dalangin ng paghahandog sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Amen. Should I feel discouraged? Why should I shout?
trusting on His goodness. I lose my doubt and fear. No by the path He leadeth, rewards that I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. 'Cause I'm happy, I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Kakaupo ang kapulungan, habang tayo na nalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa katotohanan kaming lahat na nagkaroon ng isang buhay at personal na relasyon sa aming Panginoong Hesus ay tunay na tinatawag na disipulo. We are the students and learners of faith whom we can learn continuously the teachings of the kingdom through our master teacher and discipler of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinulutan po ninyong makalimutan namin ang aming mga sarili. Sa kabila na kami ay mayroong malayang kalooban sa iyong pagkalikha sa amin, ipinakita po ninyo, O Diyos, ang tunay na kahulugan ng buhay ay makikita namin sa inyong piling at sa aming pagtugon sa tawag ng pagiging disipulo ay tunay pong nahahamon ng napakaraming bagay sa amin. Indeed, there is really a cost of personal relationships. We will never be a man-hater. We will only put you, Lord, to be in our top priorities. Subalit naroroon pa rin ang buhay at ugali ng pagiging mapagmahal. Salamat po, O Diyos, sapagkat tinuruan po ninyo kaming magtalaga. A commitment that can really separate the good from the great. A commitment that really gives a distinction from the dreamer to a doer. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa iyong kapangyarihan, ang aming pagpapasyang di natatalikod, magpapatuloy, ay amin pong magagampanan. Salamat po sa mensahe, Panginoon, na iyong idinulot sa amin. Patuloy nga pong mabuhay kami sa diwa, sa katotohanan ng buhay pananampalataya na kami ay disipulo magpakailan paman. We're not a member of the Pans Club. Kami, Panginoon, ay kaanib ng iyong kaharian. O Diyos, dinggin po ninyo ang dalangin ng inyong mga anak. Nataas ko po ang bawat sambahayan. Pagpalain ng aming pong mga magulang. We pray for their requests, O Lord, whatever it is. Ikaw po, Panginoon, ang siyang tutugon para sa pangailangan ng bawat sambahayan. Nihiling ko po, O Diyos, ang iyong makalangit at pagpapagaling sa iyong mga anak na naririto, hindi na mga naroroon sa kanilang tahanan. Lord, pour out the power of your divine healing right now. And we claim through faith, Lord, that it is not changing. Gagawa po kayo at kikilos, Panginoon. Pagalingin po ninyo ang lahat ng nangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. I also pray for the emotional healing of those who are in need of this. Diyan po ninyo, Panginoon, ng kapalagayan ng mga nababagabag sa kanilang mga isipan, sa kanilang puso.
Bigyan po ninyo ng kapayapaan ng damdamin ng mga nalilito. Or maybe, meron kayong mga anak, Panginoon, na naranasan ng panlalamig sa pananampalataya. Send the revival, O Lord, and let them find the way of going back to you, Lord. Renew their strength. Maranasan po nila, Panginoon, ang muling paglingap ninyo para sa kanila. O Diyos, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak na ngayon naghahanap ng hanap buhay. Hindi lamang ang mga nakatapos, kundi ang mga mayroon na, subalit nagpasya, Panginoon, na magpalit ng direksyon ng kanilang karir. Ikaw po, Panginoon, na magdudulot ng kasagutan para sa kanila na naghahanap po nito. Itinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Tulungan ang kanilang mga magulang sa pagkalinga para po sa kanilang pangangailangan. Lord, bless this church. Salamat po sa iyong pagtuloy na paggamit sa Taytay United Methodist Church. Bless our church council members, our lay organizations. Lahat-lahat, Panginoon, ang iyong ginagamit upang ang iglesyang ito ay patuloy na mak-reach out sa mga taong alam po namin na wala pa sa paanan ng aming Panginoong Jesus. Bless all the mission churches of this Mother Church, O Lord. Ikaw rin po magpapala, Panginoon, particular sa aming Baras Mission. Salamat po sa iyong mga anak na patuloy na ginagamit doon mula sa aming mga manggagawa hanggang sa mga gumagawa, Panginoon, ng aming pong magiging future mission church sa dakong iyon ng Baras. Panginoon, palain din po ninyo ang TUMC sa kanyang preparation for the centennial anniversary. Titiwala po kami, Panginoon, na dadalhin po ninyo ang direksyon na ito sa katapatan ng bawat nagtatalaga at sa katagumpayan, Panginoon, ng event na ito. Nataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming bayan ng Taytay. Pagpalain po ninyo ang aming mga leaders, and I even pray for our country, Lord. Patuloy po ninyong pangunahan ang aming Pangulo, kasama ang kanyang cabinet members, ang aming mga institutions, mga GOCCs, O Lord. We pray, Lord, that you will continue to protect our government. Lalong-lalo na po ngayon, sa panahon na ito, na tunay na nangungusap ang mga nangyayari sa aming pong bansa. Gabayan po ninyo ang aming Pangulo na kanyang maidirekta sa tamang solusyon ang kinakaharap na problema ng aming pong bansa. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang TUMCSI sa kanyang pagpapatuloy. Samahan po ninyo sila, Panginoon, sa kanilang mga adikain at patuloy po ninyong idulot ang pagpapala sa aming paaralan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Whenever I am tempted, never clouds arise, songs give place to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to Him. From care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. At ngayon, ating tangkapin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, ang kaaliwan, pamatnubay ng banal na Espiritu,
Ang pagpapalang ito'y sumaating lahat, ngayon at magpakailan paman. Amen. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am, ever hope to be. I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life and let me listen, Lord, to Thee. And should I get